Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa ngayong araw ay pinagdiriwang ng Sambayanang Katoliko ang Biyernes Santo. Sa ngayong taon, ito ay pinagdiriwang natin sa Kapilya ni San Juan Bautista sa Barangay Lantangan, Carles, Iloilo. Walang misa ang Biyernes Santo. Sa liturhiya po ng Eucharistia, ang tinapay at alak ay nagiging totoong katawan at tugo ng Panginoon. Sa pagkawala ng liturhiya ng Eucharistia sa Biyernes Santo, binibigyan tayo ng pagkakataong pagnilayan ang mga tagpo at naging pakiramdam ng mga alagad noong Biyernes Santo. Wala ang Diyos, patay ang Panginoon. Pagkatapos ng himuon ni Jesus sa Kalbaryo, una na si Likong nga ginatago sa Diyos sa aton. Maghatag sa iya siyang pagdilait at pag-iusan, na mag-apil sa iya bukos ng kalibutan. Mga muyo man kita, na iya itatagaan sa matawhay ng magdakiton na kabuli, sa paghimayan sa Diyos, amay na magkagalaman. Magduhol ng tanan. Pagkawahan ang kagulay katampusan ng Diyos, imo ipakita sa tanan na makatawhan ng imong himaya paring Kristo. Pwede ang isipan sa iyang mga ulanton, agod niya maglaknak siya sa pupos sa kalibutan, na magpalayo sa pagbantala sa imong kalan sa dakok ng marito niya pagtuo. Ginapakayo ng munisipyo paring Kristo ang Ginoo. Amen. Matindog ang tanan. Simbahon natin karon ang krus ang Ginoo. Ang krus hindi natanda sang kahoy-anan ag pagkalutos, kundi sang kaluwasan sang kalibutan tungod sa kasakit ni Kristo. Yari ang kahoy sa krus Naginalansagan sa panutubos sa kalibutan. Kari kamo kag magsimba kita sa iya. Yari ang kahoy sa krus, naginlansagan sa iya. Kari kamo kag magsimba kita sa iya. Kari kamo kag magsimba kita sa iya. Samyang
Ayon sa Philippine Catholic Churches, ang Santa Misa po ay binubuo ng dalawang bahagi, ang liturhiya ng salita at ang liturhiya ng Eucharistia. Sa tuwing Biyernes Santo, sa paggunita ng Pasyon ng Panginoon sa alas 3 ng hapon, mapapansin niyo po na walang konsekrasyon na magaganap sapagkat ang mga tinapay na ibabahagi ay nakonsekra na noong misa ng huling hapunan. Nangangahulugan po ito na wala ang liturhiya ng Eucharistia, walang Santa Misa. Marahil ay nagtataka rin po kayo kung bakit sa araw pa mismo ng Biyernes Santo ay saka pa inaalis ang liturhiya ng Eucharistia. Ito po ay sa dahilan na ang misa ng Huwebes Santo, liturhiya ng Biyernes Santo at bihilya ng muling pagkabuhay ay iisa at magkakaugnay na liturhiya na tinatawag na Triduo ng Paskwa o Paschal Triduum. Sa liturhiya po ng Eucharistia, ang tinapay at alak ay nagiging totoong katawan at dugo ng Panginoon. Sa pagkawala ng liturhiya ng Eucharistia sa Biyernes Santo, binibigyan tayo ng pagkakataong pagnilayan ang mga tagpo at naging pakiramdam ng mga alagad noong unang Biyernes Santo. Wala ang Diyos, patay ang Panginoon. Sa pagdiriwang ng liturhiya sa Biyernes Santo sa ika-alas 3 ng hapon, ito ay nagsisimula sa isang matahimik na panalangin at ito ay susundan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos o ng magandang balita. Pagkatapos ang pagbabasa ng pasyon ng ating Panginoong Hesukristo, susunod dito yung pagsamba sa krus at ang pinakahuli ang pagtatanggap ng katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng ostya.
Prosesyon ng paglilibing sa Panginoon sa tuwing Biyernes Santo. Ginugunita ng prosesyong ito ang pagkamatay ng Panginoon na nagpapakita kung paano nagkikiisa si Kristo maging sa pinakamapait na karanasan ng tao. Nagsisimula ang prosesyon pagkatapos ng pagdiriwang sa pagpapakasakit ng Panginoon sa hapon ng Biyernes Santo. Pagkatapos ng maikling panimula at panalangin sa simbahan, lumiligid o lumilibot ang prosesyon sa parokya o komunidad na kung saan nakalagak ang kapilya ng isang barangay. Ang prosesyong ito ay nagsimula sa kapilya ni San Juan Bautista sa Purok 2 ng Barangay Lantangan at ito ay tutungo sa Purok 3 hanggang 4 at pabalik sa Purok 3 at dadaan ito sa dalampasigan ng barangay papunta sa Purok 2 at Purok 1. Pagkatapos nito, ito ay babalik mismo sa kapilya ni San Juan Bautista bilang pagtatapos ng prosesyon. Sa inyong nakikita ang mga imahin na nakilahok sa prosesyong ito ay mga antigong imahin na pinapangalagaan ng iba't ibang pamilya na kasapi ng Romanong Katoliko sa Barangay Lantangan. Simple man at hindi magarbo ang pagayak ng mga pasos ng mga iba't ibang imahin na inilahok sa prosesyong ito, ngunit ito ay nagpapakita ng debosyon at matibay na paniniwala ng bawat pamilya na siyang nangangalaga sa mga imaheng ito. Sa pagdiriwang ng isa sa mga pinakamahalagang gampanin natin bilang isang Katoliko, dapat din nating maintindihan lalo na ng mga kabataan yung dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay na ito. Para sa huli, sa susunod na henerasyon ay maipagpatuloy natin yung mga tradisyon at mga paniniwala na siyang nagpapatibay sa ating pananampalatayang Katoliko. Santa Maria, Luisa Diyos, gampo mo kaming makasala. Yan sa oras sa amon kamatay. Amen. Magnanaya ka Maria, na po nakasigrasyang pinayasa. Pinadayo ka lagi sa buhay, na kanina pinadayo mo ng mga Santa Maria, Luisa Diyos, gampo mo kaming makasala. Yan sa oras sa amon kamatay. Amen. Magnanaya ka Maria, na po nakasigrasyang pinayasa. Pinadayo ka lagi sa buhay, na kanina pinadayo mo ng mga Santa Maria, Luisa Diyos, gampo mo kaming makasala.
isang makahulugan at mapayapang pagtatapos ng pagdiriwang ng Biyernes Santo sa pamamagitan ng prosesyon ng paglilibing. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Mabuhay ang pananampalatayang Romanong Katoliko.